Ayan, nandito na naman ako mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay itong Wave 125. Ang gagawin natin dito ay mag-electrical tayo kasi nga nawawalan ng kuryente yung ignition coil nito at hindi siya umaandar ng walang battery. Yan yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Panoorin nyo hanggang dulo. Baka may matutunan kahit papaano. Pero bago natin umpisahan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at pinutin mo yung notification bell at kalimpingan mo na rin yung all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video tungkol sa motor. Ayan, intro muna tayo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Sending my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Ayan, umpisa na natin. Ipapakita ko muna sa inyo na wala nga kuryente na lumalabas dito sa ignition coil niya. Ayan. Wala ang kuryente na lumalabas at papakita ko rin sa inyo yung mga wire na nakalagay dito sa motor. Medyo magulo na. Ito yung gagawin natin at yung iba dito ay papalitan natin. Ayan, kung makikita nyo, ito yung base ng CD at regulator nya, magkasama sila, pero ito pinalitan na ng regulator to. Ayan, kung makikita nyo, ito na yung pinalit nya. Ayan. Pero bago natin umpisan to, syempre i-check muna natin yung mga parts na nakabit itong okay. Unahin natin tong stator coil. Ayan, okay yung stator coil nya kasi ito yung pinaka source ng kuryente papunta doon sa CDI natin. Ayan, ay papalik natin at uhugutin natin yung sakit ng regulator nya at itestingin din natin kung maabot yung kuryente na stator natin dito sa sakit ng regulator. Ayan, ilalagay lang din natin yung test light natin. Yung test light natin ay nakabit sa, yung ground ay nakabit sa body ground at syempre yung isa doon tayo sa source na hinahanap natin. Ayan, okay rin yung electrical niya papunta dun sa regulator niya. At ibabalik din natin to at kuhugutin natin yung sakit ng CDI natin kung umaabot ba yung kuryente ng regulator natin papunta dun sa CDI natin. Ayan, tatanggalin lang natin. Ayan. Ito yung source ng galing sa regulator natin. At check din natin kung may kuryente na pumapasok dito. Ayan, kung makikita nyo, wala siyang kuryente. Babaklasin na nga natin to. Magpapalit tayo ng mga wire kasi nga naglulos contact yung mga wiring. Ayan, panoorin nyo. Ayan, tatanggalin muna natin lahat ng electrical tape. At syempre yung mga wire na maliliit o sira na, kailangan natin palitan. Ayan, kaya kailangan natin dismantle lahat ng electrical nito. Yan, panoorin nyo hanggang dulo kasi tuturo ko kung saan nakakonect yung mga ganito kasi iso short wiring lang natin siya.
Ayan, tapusin nyo to hanggang dulo kasi isa-isahin ko rin kung saan kakapit yung galing stator papuntang rectifier natin at papunta doon CDI natin hanggang sa ignition coil. Ayan, panoorin nyo hanggang dulo. Yan. Yan, kung makikita nyo, ito na yung CDI regulator na ipinalit na o rectifier regulator na pinalit na dito sa lumang regulator. Kasi yung lumang regulator nito nandito sa tabi ng CDI sa ilalim nitong hawak nating board. Yan, ito yung pinalit na rectifier at ito naman yung dating sinasalpakan ng rectifier natin. Ayan, unahin na nga natin tong umpisa na nga natin buuin. Mag-umpisa tayo dito sa stator coil. Ayan, naayusin natin yung mga terminal nya, ayusin natin yung mga dugsungan para pagbalik natin mamaya hindi na siya naglulos contact. Ayan, tanggalin muna natin to isa-isa. Yan, ayusin lang natin tong harness nya. Pwede naman palitan pero okay pa naman to. Makikita nyo medyo wala pang umido yung mga wire at saka mataba naman yung wire nito, kaya ito lang yung babalik natin dito sa stator coil nya. Yan, idudugsong lang natin to isa-isa. Titipan lang natin tong wire na ikinabit natin para hindi mag-grounded. Ito nga palang wire na to na hawak ko, ito yung pulser coil natin. Ayan, titipan natin yung isa. Yan, kung makikita nyo, tatlong wire ang nandito sa stator coil nya. Ito ang isa, itong hawak ko, ito yung pulser coil. At ito namang sunod na hawak ko, kung makikita nyo, kulay green, ito yung ground ng stator coil natin. Ayan, titipan lang natin to. At itong pangatlo natin, ito yung source ng natin ng ilaw o charging. Dito nang gagaling yung charging natin. O dito nagmumula yung kuryente papunta sa charging system natin. Ayan, nalalagyan lang din natin ng tape. Ayan, okay na yung stator natin. Isusunod natin tong socket ng CTI. Magpapalit na rin tayo ng terminal socket. At syempre yung wire papalitan na rin natin. Ito yung gagamitin nating wire, quality o medyo maganda para hindi agad siya nadudurog o nag-uumido. Ayan, lalagay natin tong terminal isa-isa. Dito sa CDI, ang talagang wire ng CDI ng WebS ay 6.
Pero ang ilalagay na lang natin dito ay 4. Kasi wala na rin siyang digital, wala na rin siyang mga accessories. So digital natin ay wala na siyang dashboard. At wala na rin yung, at naka 28 na rin siyang curve. Ibig sabihin wala na tayong lalagyan ng connection doon, kaya 4 na lang ilalagay natin ditong wire sa CDI niya. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung saan ba nakalagay yung 4 na wire dito sa CDI. Ayan, ito na yung wire na ilalagay natin. Kung makikita nyo, 4 lang siya. Kasi 4 na lang yung gagamitin natin dito sa CDI natin. Yung dalawa ay hindi natin nakakabit kasi wala na rin yung kanyang dashboard nga, at wala na rin yung kanyang dating carburetor, kaya 4 na lang yung gagamitin natin. Yan, isusunod na natin yung regulator natin o rectifier regulator natin. Ayusin din natin yung linya nito o yung wire. Check din natin kung okay pa ba at hindi pa siya marupok. Ayan, kakalasin muna natin. Yan, tatanggalin muna natin yung mga connection dito sa regulator natin para maiayos natin o kaya mapalitan ng ibang wire. Yan, tatanggalin lang natin tong tape. Ayan, ikakabit na natin tong ating regulator. Ito hindi na tayo nagpalit ng wire kasi okay pa naman yung wire nya. At ito na rin yung bagong sakit ng CDI natin na 4 na wire. Yan. Yan, susunod na nga natin dito yung connection ng regulator natin galing dito sa stator. Ayan. Ito yung i-connect natin dito sa stator natin. Dalawang wire lang siya yung i-connect natin dito. Yung ground at saka yung source ng kuryente natin. Siyempre yung ground dito yung kulay green. Ayan, makikita nyo. At dito rin naman natin yan ilalagay sa kulay green dito sa regulator natin. At yung kulay puti o yung source dito natin yung ilalagay sa kulay puti na wire. Ayan. Dudugsong na natin tong kulay green. Yung green, ito yung ground ng ng motor o kaya ground na rin itong regulator natin. Ayan. At syempre yung source ng kuryente natin, kasi ito yung magbibigay ng kuryente papunta sa CDI natin para umandar yung motor natin. Ayan. Dalawa lang yung kinabit natin dito sa regulator natin galing dito sa stator natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan, dalawa lang siya. At itong dilaw hindi na natin ito gagamitin kasi wala naman rin siyang headlight. I-cut off na natin to. Ayan, lalagyan lang natin to ng tape. Ayan, titipan lang natin. Ayan, pag galing ng stator papunta sa regulator natin. Ayan, tatapusin lang natin yung tape natin. Ayan, nakakabit na yung connection ng stator natin dito sa rectifier regulator natin. Kung makikita nyo, napaka-iksi nitong wire natin. Ayan, isusunod na natin tong CDI natin. Ito yung itong wire na to, ito yung ilalagay natin sa ground. Kung makikita nyo, nag-iisa lang siya dun sa taas. Ilalagay natin to sa ground. Ito yung ground ng CDI natin. Ayan, sisiparit lang natin siya.
At ito naman, ito yung ilalagay natin sa ignition coil natin. Kung makikita nyo, nasa taas yung ground, nasa baba yung pupuntang ignition coil natin. Ayan. Tatalopan lang natin to para may kabit na natin lahat. Ito naman yung positive ng ito na yung DC papunta sa battery natin. Itong DC, dito tayo kukuha ng source papunta dun sa natin, CDI. Ito na yung positive. Ayan, lalagay natin yung battery. Susukatan lang natin to ng wire, maiksi lang para saktuhan lang yung wire natin. Yan, i-plug muna natin siya para masukatan natin yung wire bago natin tuluyang ilagay yung CDI natin, pero mamaya isa-isahin ko rin sa inyo. Yan, maglalagay lang tayo ng terminal ng battery. At syempre kailangan natin ng fuse dito. Yung fuse yun yung gagamitin natin papunta dun sa CDI natin. Pero yung galing sa stator natin, ay sa rectifier natin, diretso sa battery, wala na siyang fuse. Maglalagay na lang tayo ng fuse yung papunta dun sa CDI natin. Yan. Okay na yung fuse natin. At syempre dito sa fuse, maglalagay tayo dito ng switch mamaya. Pero ito muna yung gagawin natin, yung ground. Lalagyan din natin ng terminal socket. Ayan, kung makikita nyo, yung ground natin ay dito na lang natin lalagay sa chassis natin. Ayun nga, sa chassis na lang natin ilalagay o body ground. Ayan, kung makikita nyo, ayan, sinasabi ko kanina na yung nasa taas ay yung ground natin. Yun yung ground ng CDI natin na 6 ang paa. Yan, isasama natin yun dito sa terminal. Yan, lalagay lang natin tong terminal ng battery natin. Yan yung ground ng CDI natin nakasama dito sa terminal ng battery natin. Ito yung body ground. Ayan, ito namang isa sa baba ng ground. Ito yung papunta sa ignition coil natin. Ayan, kung makikita nyo, ito yung papunta sa ignition coil natin, yung sa baba ng ground. At ito namang gitna dun sa baba. Ayan, kung makikita nyo, ito yung ilalagay natin na source galing sa fuse natin. Siyempre maglalagay muna tayo ng switch galing sa fuse maglalagay muna tayo ng switch galing sa fuse papunta dito sa CDI natin. Ayan, ilalagay lang natin to. Yan, i-connect lang natin. Tatalupan lang din natin tong wire para may connect na natin. Ayan, yung isang wire papunta sa switch galing CDI. Pag galing naman sa switch papunta dun sa fuse natin. Yung fuse natin, yun yung positive galing sa regulator natin
o yung galing sa battery natin. Ayan. Lalagyan lang natin to ng tape. At isusunod natin yung isa pa dito CDI natin dito sa gilid. Ito yung pulser coil natin. Ayan. Ikukunik din natin to para sabay-sabay na natin silang lagyan ng electrical tape o tapean yung pinagdugsungan natin. Ayan, yun yung apat na wire na galing sa stator coil natin, galing sa CDI natin. Yung apat na wire na yun ay papunta dun sa ground, ignition coil natin, at sa positive at sa pulser natin. Yung dalawa na hindi natin kinabit, yun yung papunta sa digital natin, at yung isa yung papunta sa carburetor natin. Kung mapapansin nyo, sa original na carburetor ng WebS ay meron siyang dalawang wire doon. Yung isang wire doon galing sa CDI natin. Ayan, lalagyan lang natin to ng tape yung mga dinugsong natin para hindi siya mag-grounded, para matisting na rin natin. Yan, sisitam lang natin na maganda yung wire. Yan, ito nung sinasabi kanina, yung sa taas ground, yung sa baba ng ground ay papunta ignition coil natin, at ito naman yung papunta sa battery natin o galing sa battery natin o positive, at itong nasa dulo, ito yung galing sa pulser natin, galing sa stator. Ayan. Yan yung connection ng CDI natin na nilagyan lang natin ng apat na wire. Ground, pag galing sa ground, papunta sa ignition coil. Pag galing sa ignition coil, papunta dun sa positive natin, at papunta dun sa pulser natin. Yung tatlo sa baba, isa sa gilid ay pulser, sa gitna ay positive, at yung isa sa ignition coil natin, at yung negative natin ay nasa taas. Ayan. Set up lang natin na maganda to para nga matisting na natin kung under ba. Yan. Iti-tape lang natin yung mga wire natin. Pagsasama-samahin lang natin. Yan. Tutornilyo na natin yung mga parts natin na tinanggal kanina, na napalitan na natin ng wire para papaandar na rin natin to. Ayan. Yan, iayos lang natin. Yan, siguraduhin nyo pag nagtitape kayo, kailangan walang lumalabas na mga wire, para naiwasan yung pag-grounded ng motorcycle natin. Okay lang naman mag-grounded basta may fuse, kasi pag may fuse, yung fuse natin ay centralized naman yan sa lahat ng accessories. Pag nagkaroon ng grounded, automatic puputok agad yung fuse natin. Ayan. Ayusin lang natin to para mapu-start na natin. Yan, tipan lang din natin yung pulser coil natin. Ilalagay na natin tong regulator natin. Ayan, titistingin na natin tong motor. Titingnan natin kung under ba siya. Ito yung switch natin, on off switch para sa engine natin.
Pero bago natin pandarin pala to, di pa natin natipan yung dito sa may ignition coil natin kanina. Kaya tipan muna natin to. Ayan, titistingin na natin siya. Yung battery natin, kung makikita nyo, hindi natin siya kinabit. Titingnan natin kung under siya na walang battery. Ilagay natin yung battery doon para lang masukatan natin sa wire. In case na kailangan niya ng battery, malalagyan niya. Para sakto yung wire natin. Yan, titistingin na natin. Ayan, umandar yung motor natin kahit walang battery. Wala tayong pinalitan na parts. Napandar natin. Ayan, maraming salamat sa panonood. Sa mga patuloy pang nanonood sa aking channel, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit paano, may natutunan kayo at nakakuha ng konting aral. Pero bago kayo mag-exit sa video to, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin niyo yung all para ma-notify kayo sa lahat ng video ko.